Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, MILF at MNLF members sa Basilan inabutan ng serbisyo ng pamahalaan. 14 na taong gulang na Chinese na kinidnap ng sindikato na iligtas sa Parañaque. 2 lalaki huli sa checkpoint matapos makitaan ng unlicensed firearms. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Daang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF kasama ang kani-kanilang pamilya ang nakatanggap ng iba't ibang serbisyo mula sa gobyerno sa pamamagitan ng Inter-Cabinet Cluster Mechanism on Normalization o ICCMN caravan na ginanap sa Basilan, Kamakalawa. Binuo sa bisa ng Executive Order 79 layunin ng ICCMN na tiyakin ang maayos at epesyenteng pagpapatupad ng normalization program sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Sa pamamagitan ng whole-of-government approach, sinisikap nitong gawing produktibo at mapayapang mamamayan ang dating mga combatant at gawing mga lugar ng kapayapaan at pag-unlad ang kanilang mga kampo. Lumahok ang 24 na ahensya ng ICCMN, 6 na ministeryo mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM at mga lokal na pamahalaan ng Basilan at Lamitan City upang magbigay ng tulong tulad ng medical services, agricultural support, health insurance, civil at cooperative registration at amnesty applications. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng mas malawak na inisyatiba ng ICCMN upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga komunidad at maghatid ng mga programang pangkaunlaran tulad ng infrastruktura, scholarship at kabuhayan. Natagpuan na ang nawawalang 14 anyos na Chinese sa kahabaan ng Macapagal Avenue sa Parañaque City. Ayon sa Philippine National Police o PNP, agad na pinagkita ang menor de edad at kanyang ama noong February 25, saka siya dinala sa isang ospital sa Taguig City para sa medical examination. Noong February 20 pa, nung huling nakita sa Taguig ang biktima matapos itong lumabas ng British School Manila at sunduin ang kanyang driver. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, natagpuan ng sasakyang sumusundo sa menor de edad na inabandona sa C5 Road habang noong February 20 nang matagpo ang patay ang driver ng Chinese sa San Rafael, Bulacan. Nakuha naman sa narecover na sasakyang nagpapatunay na kinidnap ang bata. Nagdemand umano ang mga kidnapper ng $20 million kapalit ng pagpapalaya sa Chinese hanggang sa ibinaba ito sa $1 million. Ngunit sa huli walang ransom na ibinigay ang pamilya. Ayon pa kay Remulla, isang sindikatong binubuo ng mga dating POGO workers at mga sinibak na tauhan ng PNP at AFP ang sangkot sa pangingidnap. Sinasabing may koneksyon sa POGO ang ama ng biktima. Naharang sa isang checkpoint ang 2 lalaki na may dalang mga baril kahapon ng alas 10 ng umaga sa bahagi ng Notre Dame Avenue, Kanto Nayon Sharif, Rosary Heights 3, Cotabato City. Ayon sa Cotabato City Police Office, kinilala ang isang suspect na si alias Rasdin, nasa hustong gulang habang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng kanyang kasamahan na kapwa residente ng Datublasin Suat, Maguindanao del Norte. Na-recover sa dalawa ang caliber .45 pistol, 4 na magazine at mga bala habang sakay sila ng isang puting Toyota Hilux. Wala ring maipakitang dokumento ang mga ito kaya't hinuli sila ng pulisya dahil na rin sa paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at COMELEC Gun Ban. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinsyongko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.